Greetings po mga kapatid, welcome back to my channel. Maraming salamat po sa Diyos at meron naman po tayong pagkakataon para makapag-vlog. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, welcome sa Kuya Makel. Ang paksa po natin for today is paano po ba natin pagaganahin ang cold start system ng ating 2 engine na fully automatic gamit po yung ating digital temperature controller at ng idle switch ng aircon. Yan, idle switch ng aircon. Yan po ang gagamitin natin para mapagana natin yung ating cold start system na fully automatic. Ito pong cold start system na gagawin po natin ngayon ay applicable po ito o pwede sa kahit anong unit po mga kapatid. Yes, pwede po yung mga kapatid. It may either na 2E, space wagon, o any engine na nakabitan nyo po ng 2E carb. Ayan, 2E carb. Or any carb po na merong cold start system. Yan, yung kompleto. Mayroong may electric choke. At meron po siyang yung throttle positioner and na dashpot. Ayan. Throttle positional dashpot. Ayan. Pag meron po niyan, mapapagana po niyan. Yun. Pag meron pong cold start system parts yung carb nyo, plus digital temperature controller and idle up switch ng aircon. Yan. Mapapagana po natin yan. Sa katunayan mga kapatid, disclaimer po ang idea po ito, hindi ko po sariling idea ito, hindi ko po ito idea. Nalaman ko lang po ito sa tropang Space Wagon. Ayan, shoutout po sa mga tropang Space Wagon at kay Sir Ariel Cristobal. Yan, shinare po niya sa akin ito. Ayun, itatry ko naman ngayon sa ating 2 engine. I-share ko rin sa inyo paano, kung paano niya ginawa. Narito po yung mga materials na kailangan natin. Of course, una, kailangan natin yung controller. Yan, temperature controller. Yung ating switch, solenoid, idle switch ng aircon. Ito, Tefcon epoxy. Kailangan natin to. Mga 3M, double-sided tape. Yan, made ito. O mas maganda ito. Para gusto mong pag minounting mo to sa dashboard and then gusto mong kalasin, dali lang. Yan, reusable siya. Yan lang, medyo mahal to. So ito na lang, sasuggest ko na bilhin ninyo. Mas murang-mura yung ganito. And syempre mga wires. Yan, dalawang wire, dalawang kulay. And kailangan natin ng itong socket na 5/8. Socket na 5/8. Ayan. Ito sa mga ganito. Dito ko lang siya nakuha. Total mga kapatid ito. Talagang ang tagal ko nang naggagawa. Kahit kailan hindi ko pa nagagamit itong 5/8. So kunin nyo na lang yung 5/8 na yan. Yan. And then syempre 5/8 na hose. And ito, dalawang clamp, hose clamp na pang 5/8. And ano pa ba? Ito na lang yung ating vacuum hose para sa ating switch. I-reprogram natin yung settings ng ating digital temperature controller. So yan mga kapatid, meron yung sa likod. Yan, saan kinakabit yung mga wires. Ayan, makikita nyo ano ba. Ayan, ito yun. Makikita nyo positive, negative, bago. Ayan, kita nyo para, dito yung ating switch para sa ating switch. Ayan. So mga kapatid, i-connect natin ito sa battery. So ito yung sa positive. Ayan o. Ayan. Ito yung sa negative. Ito namang kabila, itong mahabang ito po yung kanyang sensor, temperature sensor. Ayan, so i-try natin kabit sa battery.
Ayan, nakikita nyo yung ating display. Meron siyang red 31 tsaka 31.9. Yan kagandahan mga kapatid ng gauge na to. Meron siyang actual temperature. Yan, nadidetect niya ngayon yung ambient temperature o yung room temperature. Yan, yung 31. Yung makikita niyo mga kapatid, kung aking hahawakan yung sensor, nadidetect niya naman yung aking body temperature. Ayan, kung nakita niyo mga kapatid, yung out, ayan o, yung out, nag-red siya. So, nag-switch na to. Gumana yung switch niya. Ayan, may relay po yan sa loob eh. Ayan, ngayon, pag bibitawan ko to, hintay-hintayin na lang natin na bumaba yung temperature. Or, pwede, tayo natin itubog sa coolant. Yung sensor. Tutubog ko to sa coolant. Yun, para mas mabilis bumaba. Makikita nyo, yun o, bumaba. Nawala na agad yung ilaw, indicating na nag-switch off na yung ating relay, yung ating controller. Yan. Again, natin nyo, pag hinawakan ko, ataas ulit yung temperature. Pag umabot na siya ng 31.9, yan, ayan, gumana ulit. Ayan, ilaw na ulit yung red light. So, paano ba mag-reprogram ito tong sa ilalim, kulay blue, yung degrees in Celsius, para maiset natin yan. Kung halimbawa kagaya kailangan i-set natin sa 65, so i-press nyo lang tong set hanggang makita nyo nagbi-blink. Ayan, nakikita nyo nagbi-blink. Yan, press up lang natin hanggang umabot ng 65. Yan, 65. Yan, medyo matagal nga lang. 60, 61, 2, 3, 64, 65. Yan. And then, pag nabiblink na siya, hintayin nyo lang na tumigil siya mag-blink. And ayan, nakaset na siya sa 65. Ayan. And then mga kapatid, dito ng ating controller, marami siyang program. Ayan, napakarami niyang program. Meron P01, P0, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 hanggang P8. Ayan. So i-follow na lang natin itong ginawa kong settings mga kapatid. Ayan, follow na lang natin yan. At hindi ko na i-explain lahat yan in detail. Yun, kung gusto nyong malaman yung detailed explanation ng bawat program, panoorin nyo na lang yung video ni DFXPH. Ayan, ang channel niya is ECU-Diesel Bicol. Yan, panoorin niyo po yun, mas detalyado po yun, para kasi hindi humaba tong ating video. Shoutout nga pala kay Sir DFXPH. Maraming salamat sa video mo. Ayan, so simulan natin sa P0. Ayan, dito tayo ulit sa controller. Press hold lang natin yung set. Pa hanggang sa lumabas yung yan, P0. P0 is set natin sa C, which is cooling. Ayan, ayan, P0. Ayan, so yan H, isa naman C, cool. So next program natin is P1. Yung P1 is delay of degrees. Delay of number of degrees. So i-set na lang natin sa 0.1.
Next, punta tayo sa P2, which is yung maximum temperature. So set natin sa P2. Yan. Pressure set. Yan, P2. Yan, nakaset na 120. So pag yun yung pinaka maximum temperature niya is 120. Then doon tayo sa P3. P3 negative 55. Yan yung minimum temperature, yung coldest. Yan, negative 55. So punta tayo sa P4. P4, set lang natin siya sa 0. Ang P4 is for correction ng temperature or calibration. So P5 and then yung P4 po mga kapatid, set natin sa ano yun, nasa 0 kasi di naman tayo ano eh, okay naman yung ano eh, matagal naman. Yan. O sa P5 is delay timer, so set lang natin sa 0. P6, yan, P6 is the maximum temperature. And magwa-warning po yan mga kapatid, yan. Set lang natin sa 100. Yan. P6 is max temperature. Magbibigay siya ng warning pag na-reach niya na yung ano, yung highest temperature. So set lang natin siya sa 100. Kasi sa 100 degrees centigrade, ano na yun eh, almost boiling na yun, no? Overheating conditions na yun eh. Yun. And yung P7, save your setting. Gusto nyo i-save yung settings nyo, i-on nyo lang yan. Tapos yung 8, kung gusto nyo ibalik sa factory setting, i-press nyo lang yung P8. Yan, i-reset nyo lang yung P8. So, punta tayo doon sa P7 tsaka sa P8. 2, 3, 4, 5, 6, yan, 7. Off lang natin yan. Tapos yung P8 off din. Yan, ganyan yung ginawa kong settings. Ito pong ating sensor mga kapatid is kailangan nakatubog ito sa coolant. Kaya maghahanap tayo ng lugar para sa ating makina na nakatubog siya. So mga sa ibang mga videos na nakita ko, na napanood ko, yung mga, kasi kalimitan ginagamit po ito sa ano eh, sa AC, sa aircon, controller siya para sa aircon, and sa nakakita rin ako ginagamit sa ano, sa rod fan, yung mga ano, nakarekta yung rod fan, ginagamit itong ganitong klaseng controller. Yeah, dapat ito hanapin natin lugar kung saan merong coolant. Yun. Yung iba dito ay kinakabit, iniipit na lang dito sa may upper hose ng radiator. Yan. Dito nila iniipit dito. Yan, pag ganun napasok. Kaso mo baka iniisip ko baka magkaroon ng leak, and pag nagtagal baka kakabit ng hose, baka siya masira. Ayan. Kaya ako dito ko siya ikakabit. Ayan, kita nyo, ito yung may plug na yan. Kaya ang gagawin natin, lalagyan natin siya ng hose. Ayan, hose. Tapos yung hose na yon, dito natin lalagay yung ating, ayan, kita nyo, yung ating socket na 5/8. Ayan, nakita nyo, saktong-sakto yan, 5/8. Ayan. So, syempre nakaganyan yan. Ito ngayong ating sensor, ipapasok natin dito, pag ganyan. Ayan. So, nakaganyan siya mga kapatid. And then pagtapos na, saka natin siya lalagyan ng clamp, dalawang clamp dito tsaka doon. Yan, yun ang idea.
Kaya sa puntong ito mga kapatid, kailangan lagyan natin ng epoxy. Yan, ang masasuggest ko, mare-recommend ko yung Devcon. Mas maganda yon, yung Devcon na epoxy. Ganyan natin siya. Hintayin natin siya na tubigas hanggang sa siguro mga ilan ba? Mga siguro 2 oras. Yan. Siguro mga kalahati natin sa epoxy para matibay siya. Yan, nakaganyan. Yan. Ilagyan na natin ng epoxy. Ito na ngayon yung ating sensor tsaka yung socket natin na 580. After natin malagyan ng epoxy, yan. Yan. Ginawa ko overnight siya. Overnight ko siya nilagyan ng epoxy para matigas na matigas. Yan. At least man lang mga kapatid, mga 2 hanggang 3 oras yung patigasin. Make sure na siya. Ganito siya ka-solid. Para sigurado tayo na hindi siya magkakaroon ng leak. Okay, kakabit na siya natin dito. Kabit natin siya dito. Yan, dyan. Yan po, natanggalan natin yung plug ng heater core. Tanggalan natin. Lagyan ngayon natin ng hose. Yan, mga 2 inches ang sukat ko. Sinukot ko sa ganyan. Then sinukot ko yung haba ng ating socket. Yan, papasok lang natin to. Lalagyan natin ng clamp. Yan, after natin malagay yung hose tsaka yung hose clamp, natin yung gagawin kundi ilagay itong ating sensor tsaka socket. Yan, pasok natin dito, and then lalagyan lang natin siya ng clamp dito. Yan. And then mas maganda, lagyan natin ng beta gray para siguradong hindi magkaroon ng leak. Yan, ganyan lang po mga kapatid. Yan po, nakapitan natin yung ating sensor. Yan, ganyan mangyayari dyan. Yung iba pa mga kapatid, yung sensor dito na kinakabit sa sirang bimetal vacuum switch. Yan ba yung bimetal? Ito yung bimetal vacuum switch. Ayun yung bimetal vacuum switch na yan. Magnify pa natin, tingnan natin man. And ito, yan yung bimetal vacuum switch na yan. Pag sira naman po yung ganyan yan, gawin nyo, putulin nyo na lang, barinahin nyo, lusutan, then ipasok nyo yung yung sensor sa loob. Then saka nyo lagyan ng epoxy. Hindi lang dyan, kung gusto nyo naman dito sa kabila. Dito. Yan, halimbawa, ito, yung bimetal vacuum switch nyo dito, lalo na yung dilaw, hindi naman gumagana. Hindi naman siya gumagana, o kaya putol, sira na. Putulin nyo na lang dyan, barinahin nyo yan, bago lagyan nyo na epoxy. Pero maganda, tanggalin nyo yung tanggalin nyo ito ng buo. Yan, tanggalin nyo siya ng buo, paglalagyan nyo siya ng epoxy. Okay, ito naman, pagdating naman dito sa ating vacuum switch. Ayan, dito na, bahala na kayo kung saan nyo gustong ipwesto. Sa akin, dito ko lang gusto ilagay. Dalawa lang naman yung wire nya. Yung black is ground, kaya yan, ginawa ko, naka lang siya, body ground. And then, itong isa, positive yan. Itong wire na to, itong positive na to, yan po mga kapatid. Dito natin siya i-connect sa S2. Yan, meron yung dalawa dalawang saksakan ng merong S2, S1, S2. Yan, sa S2 natin siya ikakabit. Yan na yan, wire na yan, papunta doon sa ating vacuum switch. And then mga kapatid, yung isa, yung natitira na wire, yung S1, sa positive po yan ng battery kinakabit, kinoconnect. Yan, bali kung i-connect natin ito sa dashboard, sa siya, accessories nyo siya ilalagay sa accessories. Yan
Yan, bali, pagsasamahin lang natin tong dalawang to. Yan. Yan, pwede na nating ikabit ito dito sa ating battery. Next is yung ating vacuum lines. So, starting from the carburetor, yan, dito sa line na to, yan, manifold vacuum po yan eh. Yan, manifold vacuum. And then, manifold vacuum, huwag nyong kalilimutan maglagay ng VTV. And take note sa position ng VTV. Dapat yung black nakatapat papunta sa vacuum source. Ayan. And then, yung hose, kabilang end ng hose, kukonek na natin doon sa switch. Kukonek natin sa switch. Ayan mga kapatid, yan dito sa switch. Kahit magkabaligtad po siya mga kapatid, walang problema. So sa akin, dito ko lang siya ikakabit. Yan. Pero pwede magkabaligtad yan. Yan. Hindi ko pa pala naigpitan na maayos tong switch ko. Yan, bali ganyan. And then yung isa, doon natin siya i-connect dito sa ating dashpad. Ayan. I-connect natin sa dashpad. Ayan, ganun lang po siya kasimple. Tsaka kadali. Ayan. And then, masasuggest ko mga kapatid, if double yung ano nyo, dashpad nyo, yung throttle positioner, double siya with power steering assist. At hindi, gaya sa akin, wala naman akong power steering assist. I-connect nyo na lang yung dalawang yan. Pag connectan nyo siya, lagyan nyo ng T, and then saka nyo ikabit dito sa ating switch. And then pag ganito naman yung ano nyo, baka matanong nyo, ayan, i-re-recta nyo na lang mo yan directly, lagyan ng hose directly papunta doon sa ating vacuum switch. Kung halimbawa naman po merong power steering assist yung ano nyo, inyong vacuum lines, so ito papunta doon sa vent ng power steering assist. And then ito naman directly papunta dito. Ganyan yung ano niya, yung kanyang vacuum lines. Again pagka may power steering assist, ito sundin nyo lang yung original na ano niya, na vacuum lines, vacuum diagram. And then ito, yung isang vacuum port dito, nakakonect dito sa ating vacuum switch. Yung mga kapatid, pwede na nating start ang makina. Ayan o, kahit every time na tinatanggal nyo yung mga terminal o nata-turn off ito, nakaset pa rin yung ating ano, settings. Ayan. Naka-memory pa rin yung settings natin. And then ayan, check lang natin kung may leak. Okay, wala naman siyang leak. Suggest ko pala patuyuin yung maigi yung sige, patuyuin nyo na matagal tong yung beta gray ng ating sensor. Then check nyo kung merong coolant. Ayan, kulat ang ilalagay nyo mga kapatid. Ako, nilagay ko muna tubig, then after ko ma-check kung wala siyang leak, saka ako maglalagay ng coolant, saka ko siya papalitan ng coolant. Yan, ganun po ako So yan, pwede na tayo mag-start. Okay, tignan natin kung gano'n yung ating kinabit. Yan, syempre yan, nakapakapak sa gasolina. Start natin. Yan siya mga kapatid, one click. And kita nyo mga kapatid, nasa 1,400 RPM agad ang ating RPM. Yan, nasa 1,000. Ayan, nasa 1.5 na. Para siyang modelo mga kapatid. And one click, walang apak-apak sa gasolina. Then tingnan natin dito. Yan, walang cut yung mga kapatid.
natin. Malapit pa. So far, walang leak. Walang leak yung ating ginawa. And take ng pakakapatad ang ating throttle positioner o yung ating dashpot. Isineset po siya sa 1.6, 1007, 1008, 1009 RPM. Tandaan nyo po kaya yan ay throttle positioner o yan ay pong pang power steering assist or yan pang call start. Kailangan iset nyo siya sa at least 1.6, 16, 17, 18 or 19. Actually ang nasa manual nga 2000 RPM eh. Pero ayan, ako sinet ko siya sa mga 18 or 19. Ayan. Ayan. Hintay lang natin. Pag nagko-constant ako mga kapatid gamit yung call start idle app, mga 3 to 4 minutes. Magtataka kayo mga kapatid, nakabuka na agad yung aking kasi ang ginagamit ko lang na power na call start system is yung call start idle app ang ginagawa ko. Ayan, ito yung nagpapataas ng RPM, yung ating dashpot niya yan. Pag ano po yan mga kapatid, sa susunod kong video pagaganahin naman natin to. Yan, now fully automatic gamit yung ating vacuum switch na yan, saka yung ating digital temperature control. So temperature natin is nasa 27 pa. Hintay pa tayo mga ilang minuto. Seven point 8. Hindi na siya tumataas. Kaya yung nasa na 32, 33. Six. Leak? Wala naman leak.
Tingnan natin sa loob. Mas kalahati na. Nakikita niyo mga kapatid, wala pa yung red na ilaw. Pag umiilaw na yung mga kapatid, ibig sabihin nag-switch na yung ating relay. Tay-tay lang natin. Tingnan natin sa loob. So nasa half na mga kapatid ang ating temperature. Stop lang natin yung ano, baka tayo nasa 2000 RPM na yung ating RPM. So mga kapatid, sa akin, sa kaso ko, pwede nating ibaba yung ating setting doon. Pwede natin gawing mga 40 siguro. 40. Ayan, pwede natin iset sa 40. Nasa ng 40 na siya. Nababa natin siya. Set natin siya sa 43. 43. 46, 45, 44, 40. Yan. Yan, 43. 49, 42.9, 43. Ayan mga kapatid, oh. Sinet natin sa 43. Ayan, kita nyo, gumana siya mga kapatid. Bumaba na yung RPM. Ayan mga kapatid, oh. Ayun na. Oh, nasa mga 800, 900 RPM na siya. Ayan. Gumana siya mga kapatid. Gumana. Okay. Kaya maganda pala mga kapatid kung sa 2E isa-set natin siya sa mga 40, 39, ganyan.
Basta magsakto lang na ano, ano po, yung ating temperature, yung ating gauge sa loob. Magano siya, umabot na siya ng kalahati dito. Ayan, jam. Na 3 to 4 minutes. Yan, kalahati na yung ating temperature. Ayan. Yan mga kapatid, kapag natin ang ating digital temperature controller, tsaka yung ating vacuum switch. Ayan, pagana natin. Fully automatic, parang modelo. Dito nyo lang unang napanood mga kapatid, sa Kuya Makel. So mga kapatid, yung ating temperature dito, yung actual temperature natin dito is 54.8, which is napakababa para sa ating warm up na makina. And kung meron tayong isa pang gauge, ito at temperature gauge natin in Celsius, degrees Celsius. Ang actual temperature ng ating radiator is 77 degrees Celsius. Pero yung ating 54. Try natin ulit na mag cold start, pero this time yung sensor dito natin lalagay, yung dito. Baka kasi mas maganda kung doon tayo maglalagay ng sensor eh. So try naman natin kung dito tayo maglalagay. Ayan. So yan, kita nyo, pag dito nakalagay, mas accurate yung mga natin, figures natin dito sa ating mga meter. Ayan. So nilagay ko yung sa 40, gauge siya sa 40. And ano ba? Yung ating P1 nilagay ko sa 0.1, P2 120, negative 30, negative 55, P4 yan nilagay ko sa 2. Kinalibrate ko siya. Kinalibrate ko siya ng 2. Ayan. So yan, na-set na natin yung mga ating yung ating controller. So ayan, sige, magano ulit tayo, call start. Ayan natin. Ayan, kita nyo, malamig. Then natin i-start. Nangapak sa gas. Hop, one click siya. One click. 1.5 ang ating RPM. So, tingnan natin kung bababa yung RPM niya. 1.5 RPM. Yan ang RPM niya. temperature.
37, 35, 37, okay sa kabila. 50 na dito 38, 7, yan, malapit na. Engage na yan. 9, ayan, makakita yung mga kapatado. Full start siya sa ano natin, 56 55 degrees centigrade. Yan, gumana siya na maayos mga kapatid. Nandito natin ilagay. So dapat pala lipat lang natin yung ano, itong ating sensor. Tingin ko dito maganda. Yan, lipat lang natin siya yan dito sa ilalim, or I think pwede rin dito sa house na to. Gawa natin ng paraan dito. Hindi natin sila mailagay. Ayan. Ayan. Okay na. Pero may difference pa rin ang temperature. Tingnan natin kung ano. Try natin ngayon. Tingnan natin sa loob. Ayan mga kapatid oh. Ayan. Nasa 800 RPM na siya. Nasa kalahati. Ayan. Okay. Try natin yun ng aircon. Ayan. Ayan. Nasa 900 na yung ating RPM kung naka-aircon. Ito siya with AC. Ayun. Ayun, tumaas na yung ano. Wala, naka na yung sensor natin para parehas. Ayun. Ayan. Parehas siya. Kailangan nakaganyan pala yung ating sensor. Ayan, parehas na. Ayan. Yung mga kapatatang ano ko, pag naka-aircon ako, with AC ang aking engine vacuum nasa mga 18 to 19 inches of mercury. Ayan. Ayan. Tapos pagka nag-off ang AC, 21 to 21 o 21.5 inches of mercury. Ayan, nag-engage ulit ang aircon. Palogin na ulit siya sa
19 inches of mercury. Ayan po mga kapatid, sana nagustuhan niyo po ang aking video for today. Ito po si Kuya Makel saying maraming salamat po. Maraming salamat sa Diyos.